Ang topic natin, 70 na? Ay, hindi ko na ano. Tapos na kayo ng Mercury, di ba? Akala, tapos na yun, Pastor. tapos na yun eh, tapos na yun. Tapos na sila. Dito ba ako? Di ba pinag-aralan mo? Lagyan po ng upuan, ano, Ay, ito na. Erica, please. Ano. How do sige, you think okay. right thoughts? Sige pa kalagyan mo Right sa na yung thoughts upuan. mo. Okay, let's go. Okay, sige, let's, o sige po, tayo po kayo. Sige, nasa kayo, di ba kayo bumabate? Akala ko dito pa tayo. Okay, good evening everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat ulit sa ating online Bible sharing. Maraming salamat po sa mga po Wednesday sa church. So, we welcome po ang ating mga kapatiran. If you want to, you are ready to just share your thought. At Right thoughts. welcome po kayo lahat. Hindi yung bato. Maraming salamat sa inyong lahat. Lord, Thank you, salamat Lord. po. Patnubayan niyo po ang aming pag-aaral. Thank you, Jesus. Holy Spirit, guide us and lead us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ng ano, at first Wednesday ng taon? No, second. Second. Third Wednesday. Tama. Hindi ako Magandang umaga po, ay gabi po sa Hindi inyong lang sa lahat. dito. Second lang naman tayo. Third na yung third. Twice lang tayo naman. Pero third, ano ngayon? First naka third. Third Wednesday. Thank you. Okay, so pasensya na po kayo, tag-uusap-usap pa kami. Hindi pa alam na sana ibang planet na kami. Para namang ano, no, so. Araw at saka buwan. Okay, sige. Sige. Kasi ate, Erica, di pa umabati. Thank you, Lord. Sashiburi na ako. Sashiburi pa ako dito. Time no see. Ngayon lang ulit. Parang ngayon lang ulit Long time no nakapuulan. see. Oh. Praise But God. now I see you. Good evening. Saya po kasi makakasama ang Panginoon, lalo na ang salita niya buhay sa atin, kaya naman punong-puno ng kagalakan, kaya magulo po Amen. kami. At naway ang revelation ng Panginoon sa atin ay talaga nga namang super powerful dahil the Word of God is alive, di ba? Powerful Amen. and active. Kaya join us at mag-comment po kayo kung ano po yung mga insight na maririnig. Thank you, Lord. Amen. Amen. Okay, magandang gabi uli sa inyong lahat. Ang pag-usapan po natin ngayon yung tamang pag-iisip. Tama ba yung pag-isip natin ngayon? Tama. Ano muna natin? Kamusta mga Kamusta ating yung mga isipan? thoughts? Na baka ang isip natin lumilipad, o natutulog pa, o kung saan napupunta. Masarap kasi matulog, malamig. Kaya tayo po ngayon ay mag-aaral ng ating How do you think right thoughts? Nasa lesson 16 po tayo ng ating pinag-aaralang materials. Natapos na natin yung ating nakaraang topic last 2 Wednesday ago. Okay. Tagalogin natin. Yeah, nakabati na po ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Shalom, peace. Okay. Kung ano man po ang kapahayagan ng Lord as the insights natin ng importansya yung kanyang salita. Kung paano tayo tutulungan, tuturuan at palalaguin sa ating pananampalataya. One of the characteristic of godliness is a good and pure thought life. Ayan. Isa daw sa pinaka-importanting sangkap ng ating kabanalan ay yung mabuti at daluti. What about how you think? That's the question. The theme centered upon our worldview, the system of values, attitude, and concept that governs how you look at life. Yan. O ikaw, Ate Erica, paano ba tinitingnan ng buhay? Tingnan ng lang. Neutral daw. Parehas. Ba okay? So, yun ang reality yun eh. Yan totoo. Oo, yun ang totoo. Hindi plastic. Tama eh. Okay. Kayo ba, The Ate same. Shell, how do you view life? It's
Depends upon the Depende situation. sa situation, pwede rin. Pwede. Tama. Okay yun, okay. That's right. Sa itsura ng mukha, pag nakita ka. Kung galing ka ba? Kung ba? Ano, consistent. Oo, di ba consistent, di ba? Merong, itong araw na to, okay ka. Bukas. Oh, kasi the way we react sa nature, sa circumstances, sa event, whether it is positive, negative, apektado yung ating pag-iisip, di ba? Totoo. Oo. Kaya si Actor B naman, how do you like Situation. negative, positive, or wala lang? Ano po, siyempre, kung bilang Warriors of siyempre, God. ano tayo, positive tayo. Wow, praise Kasi, the Lord. diba, cross positive. Pero may mga times din yung Pero positive. paano naman ang... Whether negative or positive, positive pa rin. Pero nakakatulong din pa. So, Good. may mga Because lessons, oh, yeah. may mga lessons din tayo. Because we- Test. Ayun po si Ate Tess. Tess, halika rito, Tess. Oh, may Baka kasya makita dyan. mo, sayang naman yung ano mo, yung mga insects. Prepare ko na yung ano mo. Saka Halika na rito. Ang sagwa, may nakablanko. May Oh, ang gagawin natin yan. Siyempre, di ka pwedeng di Ano, sige. Sige. Yeah. Talaga magkakasize talaga dito ah. So, how do you view life? Paano mo tinitingnan ang buhay? Ito ba'y positive or negative or balance? Siyempre dapat laging balanse, Pastor. Mhm. Hindi naman lagi tayong maayos. Hindi naman laging okay ka lagi. Hindi Tama, naman amen. lagi kang, di ba? Kaya dapat lagi nating balansehin. Kasi it is a test eh. Okay, Diba? good. Okay. Praise the Lord. Aha. O, sinabi mo naman. Okay, ako naman, Mami. syempre, talaga naman tama naman yung sinabi ninyo. Circumstance. Sometimes, positive pa rin ang tingin mo. Sometimes, negative. Mhm. Pero, once na naisip mo na negative yung thought na pumasok sa mind mo na nawawalan ka ng hope, nawawala yung joy mo, parang few Ibabalik. seconds lang Oo. or few minutes, Totoo. kaya mo na siyang ibalik doon sa sa pagiging positive mo. Opo. Kasi alam mo na kasi yung word of God. Hindi ka Yes. naman So, which natili is- doon. Oo, so which is, normal naman talaga sa atin ng sometimes makaramdam tayo ng negative feelings, negative thought, makapag-isip tayo kasi alam naman, full world, we are tayo. Amen. So, yung ating alam mo yung word of God, yung promises of God, bumabalik ka dun sa positive thought na all things work together for good. Yung lahat ng mga nangyayari sa atin. So, normal lang yun, kapatid, kung kapatid. It's part of, growing up and maturing as a Christian. Amen. Amen. So, ganyan po tayo humarap at tumingin sa mundo. Dahil ang mundo ay punong-puno ng kaguluhan at kapighatian. But Jesus said, in this world you have trouble. Doon pa lang ganun eh. But sabi niya, take heart and be courageous. Po yung pangako ni Jesus sa atin. Kaya sa kabila ng negatibong mundo, we can live a positive life. Because of Amen. Jesus' promise. Amen. Amen. Mhm. Kaya before you speak or act or you think, Stop. you can control your thought life. You will Come be on. able to Before- control your before- speech Ay, ipakita and ang your cellphone. action. Before, Diba? before Tama. Now, Buti kayo, pare-pareho kayo ah. Yes. ano daw nila Ah, Bible? yan ba ang Yan trend ang pakita na ngayon? sa mga nagugulo man kunyari ganun. Okay. The question Dadagdag is, mo pa dyan, mami. Sa sinabi mo? Sabi ni Jesus, you are really my disciple. oh, Then you will know the truth and the truth will set you free. set you Eh. Okay, sila po na pagsalitain mo. Ayan, dito tayo iikot sa usapang ito sa ating Bible verse, John 8:31 to 32. John 8:31 to 32. If you hold on to my teachings, you are really my
set you free. Ay ang holding on. Holding on to. Abiding ang ibig sabihin niya na abiding or incongruent or delighting, incongruent with. Okay, and clinging on to, yan, ibig sabihin yan, isa lang yan, ibig nakakakibat sa buhay mo yung salita ni Lord. Nakadikit ka ron, nakayakap sa iyo, tinayakap mo yung salita niya. At ang kanyang turo, Natutulog siya. you are really my disciple. So, Really? Okay. Wala kayong gustong isabihin dyan? Anyone who would like to, Erika, baka meron kang say naisip. something about yung verse Sabi ni natin Jesus, na John 8:31 to 32. Ano nakikita nyo dyan? Sa aral. The truth. John 8. Patuloy kayong susunod Yung pala ibig sabihin sa Tagalog. Patuloy kayong susunod. sa aral ko. Ko. At ano mangyayari? Ang katotohanan. Katotohanan ang Katotohanan katotohanan. ang magpapalaya sa inyo. Wow! Anong gusto Paano mo pa, sabihin? paano Sige. pa, Pastor, kung na doon ka na, alam mo, nag-abide ka, sumunod ka, alam mo na yung katotohanan, pero meron talagang hindi ka pa, Hindi ka pa- nilihis ka pa rin. Hindi mo pa rin alam yung katotohanan. Iba pa rin. So, hindi mo pa rin alam yung Hindi pa rin alam, iba pa rin yung pinapatunguhan ng landas. So, yun ang part ng ating Christian walk, Christian journey. You are negotiating the distance from point A to point B, di ba? Pero at least may progress, no? Di ba? You will, sabi niya, you will know. You are You really will. my disciple and you will set. So tayo dun sa ultimate. Kasi po ang buhay Kristiyano, meron tatlong stages ng ating salvation. No? Yung tinatawag nating justification, when you come, nagkaroon ka ngayon ng sanctification, patuloy na papawalang sala, at pagdating ng araw, glorification. Ngayon na justified tayo ni Lord, tayo po ay tinanggal. Saan yan? Sa penalty of sin. Because He took our sins and paid for us. Number 2, yung sanctification. Si Lord po ay binagayaging banal tayo sa magitan ng Holy Spirit. Tayo po ay tinatanggal sa power of sin. Kaya na-overcome natin ang kapangyarihan ng kasalanan because of the Holy Spirit who is in us at ang salita niya. At bandang huli, yung glorification, pag tayo po papunta na sa heaven, yan po ay tatanggalin na yung presence of sins dahil wala nang presensya ang kasalanan dun sa heavenly dwellings natin. Kaya habang tayo nasa lupa, we will continue on to live a sanctification. Amen. Life of sanctification. Kung saan patuloy tayong binabago dahan-dahan, little by little. Okay? Yes. At may progress at hindi mawalang sa yung pakikibaka sa buhay Kristiyano. Basta keeping on lang, huwag kayong titigil. Ha? Huwag give up, hindi nag-give Never up. give up. Ang Christian life po, parang bicycle yan. If you keep on pedaling, you move on. But if you stop, you fall. Ganyan yan. No? Tuloy-tuloy lang. Hold on to my teaching. Nakakapit ka lang, hindi ka bibitaw. Amen? Parang pag nadapa ka, Oh, ibaba kapit ka ulit, tayo. Kapit, huwag yung, ay, natapanan, hindi na bumaho. Kaya nga, iba yung nadapa. Kasi kung bibitaw ka, di ibang Oo, pupuntahan mo. mapupuntahan mo, di ba? Susuko ka. Well, Ay, Malilis ka iwanan sa mo ibang- sila ng- lub-lub ka dun. Okay? Ang sabi ni ate ay si Ate Becca, watching po. Kung meron kayong gustong sabihin dito sa... Ayan, dadagdag sila. Oo. Yung Sige. sabi ni Pastor, yung process ng, di ba, yung justification kasi, wala tayong ginawa doon, ang Panginoon. So yung sanctification, yun doon tayo Meron gagawin, tayong doon yung responsibilidad. volunteer na kailangan natin kumilos. Kaya if you abide in me, in my word, so yung sanctification talaga, pag di talaga tayo kumapit sa salita ng Panginoon at hindi tayo nag-abide sa Kanya, talaga namang yung Wala sanctification tayo na sabi, mahirap para sa atin Mm. yun. Kasi tapos yung dalas yung glorification, ayun na yung talagang final. Pero doon tayo sa gitna yung sanctification. Yan yung mahirap na Proseso. proseso. So, paano yon? So,
yun nga, yung katotohanan, yung truth ang magsiset free sa atin, yung salita. Ngayon, kung hindi natin talaga niyayakap at inaaral, at talaga namang hindi tayo nagka-quiet time at na umupo sa paanan ng Panginoon, Parang si Mary. ay talaga namang pong mahirap. Kasi nga, God is holy. Eh, sabi nga ni Lord, be holy for I am holy. And hindi tayo magiging perfect. So, the Father is just the one perfect. Pero sabi niya, be perfect for as the Father is perfect, di ba? Sabi. Amen. So, sa salita talaga ng Panginoon, doon tayo Perfect. magbabago. Perfect din tayo. Tuturuan, aayusin, i-review, Amen. anything. Yun po talaga. Thank you, How Lord. about you, Tess? Meron kang gusto sa share? Gumanong ka na eh. Kasi yung paniniwala dapat nagko-continue ka. Yun. Believe must be continue, di ba? Mm. Hindi lang naniwala ka, dapat talaga mag-obey ka talaga, magre-remain ka kasi you remain eh, sabi, di po ba? So, ibig sabihin, dire-diretso siya. Hindi ka pwedeng pag ayaw, ihinto ka, tapos mag-ano ka Hayatus, pahinga Opo, muna. pahinga muna. Marami kasi ganyang mga, sometimes yung mga Kristiyano na, no? So, madali tayong maniwala, pero ang mag-remain, yun ang pinakamahirap kasi sometimes talaga. Pero kaya nga sabi niya, it will set you free. Di po ba? Yun, sa akin, Amen. believe must be continued. Okay. Pag may problema na, isa, hindi na kung ano mga bagay sa mundo. Hindi na nila na iintindihan yung salita ni Lord. Kung hindi sila mananatiling magbasa, kaya sila hindi na nakakapagpatuloy magsamba o magbasa. 31. Okay. Tama. Sige. So, Emmy, ikaw bago meron kang gusto i-share? Paano natin malalaman ang katotohanan? How do you know the truth? Oh. Yan, maraming tanong na ano. Kasi Marami sa kiklik, mundo marami. deceiver, mga false teachings. Sila daw yung totoo, ganun. Marami sabi ito yung Tama. oh. Oh, may Ako yung sasabi pa. Sinasabi Design. siya. Diba? Marami yung malabas ngayon. John 14:6. Paano natin yun maano? 6. Yung ating Yes. thoughts. May gustong sabihin si Erica, gusto kanya sagutin, no? Sagutin Ano, mo. ano sagot? Ay, Sagutin mo na. Baka hindi. Paano daw? Sige na. Hindi kasi, ang ano ko lang po kasi, naisip ko lang po, John 14:6 po. Tama Jesus nga is naman. the way, the truth, and the life. Tama naman. Para malaman natin. Jesus ang lang. totoo. Si Jesus lang. Oo, siya lang naman, di ba? Siya ang katotohanan. Kaya magbabad ka sa Word of God. Yun. Yes, ma'am. Yes, Word of yes, God Lord. lang talaga. Tama. Kaya be still nga, ang sabi Hindi ni mo Lord. sinabi ng iba, hindi Or sinabi ng 46, sinabi Psalms niya. 46:10. Sa Biblia na lang, Bible. Bible lang po Bible. talagang Jesus. So, 11:30. gusto ko lang siyang idagdag in connection kasi ang topic natin is right thought. Okay? As a right thought kasi yung topic natin. So, bakit sinabi yung John 8:31, 8:32 Ayun. para doon sa right, sa tamang para makita rin nila doon ng Sabi ni Jesus mga sa viewers Ayaw natin. lumaki. Oo. Oh, kahit doon na lang sa ano. Kahit doon na lang sa Bible. sa ano na lang natin. Yan. Para makita rin nila yung yan. Kahit diyan na lang. Yan lang. Oh. Yan. Yung 8:31, 32, 'di ba? Sabi nakalagay kasi diyan. So, balik tayo dun sa topic natin. Sabi niya, then you will know the truth. Okay? Sige, Dad. Pakilakihan mo, Dad. Ayan. Okay? O, sige. Okay na yan. Sige. Thank you. Nakalagay dyan, then you will know the truth. Mhm. Okay. Sige. Dad. Hindi ko nababasa masyado maliit, Dad. Yan. Okay. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Okay? Yun ba yung una? Tama, no? Sabi niya, if you hold, saan ba yun? If you hold, on to my teaching. okay, if you hold, Daddy, you hold,
Yan, mas Lalo, malapit. dali- Yellow. Hindi naman kita. You are really my It's okay kahit disciple. walang hi. Sige. Para sa mga, sorry po ha, nagkakagulo kami dito. Bless kami. Masaya kami dito eh. Iwasan niyo ang mata namin eh. Ayan, sige dad. Hi. Okay, yan. Jesus said, if you hold to my teaching, you false, then you will know the truth and the truth will set you free. Okay. Kasi, di ba, pinag-uusapan natin yung paano tayo makapag-isip ng tama. Kasi nga naman, tanong kasi ni Pastor kanina, sometimes ang tinitingnan natin ng isang sitwasyon ng negative. Pero syempre, ang gusto ng Lord sa atin is you always look at things positively. Amen. Okay? So ngayon, nakalagay kaya tinuturo sa atin ni Jesus dito. If you hold to my teaching. So yung teaching niya, alam naman natin itong Bible. Yung makahawak nating mga Bible yan. So ang Word of God kasi nagbibigay yan ng positive, ng hope, ng encouragement, ng peace, ng joy. So ngayon, pag yan daw pag itong Bible na ito, syempre dito ito yung hinold mo, ito yung lagi mong kasama, ito yung nakaukit sa puso mo, ito yung nag-guide sa'yo. So, magkakaroon ka ng renewal of mind, right? Magkakaroon ka ng pagbabago ng pag-iisip. Pag itong inahawakan mo, malalaman mo rin yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Provider, siya yung protector, siya yung healer, siya yung love, siya yung forgiver. So, lahat-lahat siya. And the truth, pag nalaman mo na yung truth, you will know the truth, and the truth will set you free. At anong connection ngayon sa tamang pag-iisip? Kasi marami nakakulong kasi kahit Kristiyano. Right? Marami nakakulong kahit mga Christians na active sa church, mga manggagawa, pero negative thoughts pa rin sila. Nega. Oo, yung bang madali pa rin silang ma-down, madali pa rin silang ma-deceive, madali pa rin silang ma-discourage ni Satan, yung Focus namin. oo, yung focus, nawawala. Kaya, dito sa topic natin na right thoughts, pag alam na alam mo ang Word of God, kahit matwist ang mind mo ng few seconds, babalik yan. Babalik. Kasi alam mo na yung truth. Amen. That God is the God of hope. Siya yung source and author of everything na yung mga pangako niya. Yun yung totoo. So, kaya kung babalik lang sa topic natin, kaya tayo ay magkakaroon ng tamang pag-iisip dahil sa salita na pa rin ng Panginoon. Yung truth niya na nakikita natin sa Word of God. So, yun. So may kinalaman talaga yung word level ng tao. Tama. So the higher the level, his ability to know about God's word, yun ang sa kanyang kaayusan sa pag-iisip. So kung tayo po ay may mataas na antas ng pagkaalam sa Bible, ganun ang level ng pagbabago ng kaisipan. So ibig sabihin yan, mami, yung mga hindi ganun nagbabasa ng Bible. Paano ko yung bibili? O Yun, Unbelievers. unbelievers. So, kung sa unbelievers wala- na tayo, wala silang Sabi level nga eh. dito, Wala silang kaalaman. magkakaroon ka ng set you free kung ano yung salita ko. Oo. Hindi sila, kaya lang, hindi sila wala silang alam sa Bible. Lack of kaya knowledge, sila- Wala silang word of God eh. kaya diba? Hindi nila alam mga answer. Oo. So, yun. So, Mhm. okay. So, ang question ko dad ay ano? Yung level ng pagkaunawa sa salita ng Diyos, malaki ang kanyang Contribution. kinalaman at contribution sa kanyang kaayusan ng pag-iisip. O, tanongin natin sila ngayon. Ayan, tingnan natin. Nung tumaas ang mataas na ba ang level nyo by the grace of God? Pag kaunti-unti, Yaya right? ni Lord. Okay. Yayain mo. Paunti-unti nga eh. 1.5 na kami. Parang kung pa leader, ano? Parang Doon coach lang makikita yan, ah. Oo. So, May tanong natin review. sila isa-isa. So, kumusta ang thoughts mo? Thought life mo? O, sige, ikaw muna raw. Kumusta ang thought life mo? Ano yung thoughts mo? Yung thought life mo, mula nung nagbabasa ka na ng Bible, ano bang tumaas din? How do you handle yung mga sitwasyon mo na sa buhay? Sa akin naman po, minsan, down pa rin. Pero talaga, hindi naman as in, Oo. meditate ko yung mga problema. Lang po, itinatas ko po yung kay Lord. Kasi kung may meditate ko yan, mismo,
alam ko sarili ko, stress na ako, pagod na ako. Ano magagawa ko? Ang kaiisip ng kaiisip, wala naman magagawa doon. Kaya kay Lord ko lang sinusurrender dahil mga nakaraang buwan, nangyayari nga po sa akin. Ano po, parang, alam na ko talaga, stress na ako, pagod na ako. Pero, ito pa rin po ako, nagpupuri kay Lord kasi kung hindi ko talaga ito gagawin, kung sarili kong kakayahan lang, wala down na ako, hindi na yung sinabi mga hindi na makapag-church, sabihin yung wala ako sa focus na. Kahit alam ko na andito ako, pero isip ko, wala naman pagpupuri kay Lord. Masabing present lang ako po. Parang ganun. So, nagkaroon ka na, magmula nung nagbabasa ka ng Bible, nararamdaman mo yung truth, so, kaya mo nang i-handle, Opo. no? Yung Kahit ano mo, mga yung ano, emotion mo, sitwasyon. o yung sitwasyon. Okay, praise God. How about you, Emmy? Nung hindi pa ako talaga at ngayon nag-level up naman siya dahil siyempre nga nagbabasa ka ng Praise Bible, God. yung maturity mo. Yung bagay yun, no? And then may mga times talaga, mami, na hindi mo ma-control yung sarili mo entertain mo tapos nakapagsalita ka. Pero by the grace of God, naintindihan mo kung ano yung nagawa mo doon at nasabi mo. At least, pag binibase mo sa Na-realize mo. Bible, na-realize mo na, ay, mali pala itong ginawa ko. Kasi ganun, dapat ganun eh. Bilang isang Kristiyano, i-admit mo na nagkamali ka at say sorry doon sa tao na Then, nasabihan mo. Yun siguro, mami, yung hindi naman tayo perfect talaga Tama. consistent yung yung thoughts na puro Pure. positive, Pure. ka. Pure. May mga times na yun nga, depends upon the situation talaga. Minsan may mga pangyayari sa buhay mo na talagang down ka. Pero nga dahil nga alam mo yung word of God na nakukultivate mo, nagkakaroon ka ng puso mo na kaya mong i-manage yung emotion mo. Napaprocess mo, no? Yun lang, mami, sa akin. Okay, praise God. So, ikaw naman, Ruby. Praise God. Hindi nila nakikita yan Kasi- Ano kasi- ba meron sa phone mo? Sabihin mo kasi, para ano Ayun, na. sa likod. Be still. Saka prayer na, mami, magpe-pray ka. Okay, tama. Pray without Okay, ceasing. praise God. Yun lang. Okay. Glory to God. Ito po. Be still. Pause before you push. Okay? amen. Pause before you push. Ako ay push. Yeah. The battle always is in the mind. Lalo na yung thoughts natin. Kaya dapat maging picky. Picky thinking tayo. Tapos, Ibig sabihin ng picky, baka di nila alam ang picky. Mamili. pipiliin po natin tsaka, Tama. at saka siyempre dahil nga ang labanan is ang salita ng Panginoon. So, laging I always see to it dahil nga talagang itong thoughts natin kapag di natin ni-renewed, kagaya tinuturin mami, change channel, pag nakaisip ka na ng bagay, diyan tayo unang tinitira. Kaya put the armor of God, Sabi the niya, helmet of salvation. Amen. Diba? Tama. Yung helmet of salvation. Then, and the rest, alam nyo na po yun, yung the breast of faith, the Belt of truth. the belt of truth, the shoes of peace with the readiness of the gospel, The helmet of and then the sword of faith which is the word of God. Yan po lang, yan po yung pinaka sandata natin. Amen. Amen. So we need that. So, ngayon, ang nagawa ng Word of God sa'yo ay sinusuot mo na yung ano mo. Opo, Okay. Kasi, Armor of God. every second, every minute, may mga thoughts Attack. tayo na na hindi ka nais-nais. Talagang kaya, nire-renewed ko yun. Tapos, Unexpected, no? Yun. Unexpected po. even today, pagpunta, bago po ako dito, yung mami, nag-ano ko ng finance, yung tracker, nag-ano ko ng 1 year. Kapagod. Hachigatsu, August, lalasing ko ng di na to. Tapos, ang sakit na likod ko. Tapos, tumayo na ako, nag-pray na ako. Lord, change ko naman ko kasi masakit na yung likod mo, huwag ka nang pumunta ron. Diyan ka na lang, mag-ginawa, huwag ka lumabas. Yan na, tapos change ko yung mind ko. Sabi ko, thank you, Lord, for sustaining grace. Thank you, Lord, I am healed. Thank you, Lord, I am whole. Thank you, Lord. Yung mga ganong salita. Thank you. And then, sabi ko pa nga dyan, di na kaya ako, pwede ba umurong na? Pero sinabi mo last nung Wednesday,
hindi ka nakaka-attend ng mga, ito, kore-kara, a-attend na ako lahat ng mga gawain. Grabe. 2026. Glory to God. Nung last week na sharing nyo dito. Ah, alam mo lang. nanood. Nanood. Sabi ko, this year, I have to start right. Have to start right. Nanood. Yun ang goal ko. Maintindihan niya. Yun Sa biyaya ng Panginoon. Yun daw ang goal niya. Lahat naman biyaya ng Panginoon. Kasi Erika, ano bless sa'yo? natin yan. Ano po, talagang, simula po ako, nagbasa po talaga ako ng, ng Bible. Ano po, di ba, laging talaga nandiyan talaga si Satan, katulad niyan. Kanina po, ayan, share ko lang, sabi sa akin kanina. Nainis na ako kaninang umaga kasi po, nalit na naman po ako sa trabaho. Nag-taxi ka na Hindi naman. po. Ala ako, nag-taxi ka Hindi na po. naman. Lagi ka nag-taxi. Hindi po. Taxi araw-araw. Ay, okay. Yung train po kasi kanina. Sinisi mo pa yung train. Hindi ko talaga. Hindi po. Nalit yung train. Hindi, late po talaga yung Sorry train. parang masaya lang po. May kwento lang ako. Kwento lang. Okay. Share ko lang. Testimony lang po ito ni Ate Erika patungkol sa paano niya na-apply yung ating topic. Okay? Apo. Kanina po, yung train po kasi, late ng ang daming tao. Sabi ko, naiinis na naman ako. Ang tagal. Naiinis na naman. Naiinis po ako. Pero nung nag-change sabi ko, Lord, sabi ko, bigla ko napaisip, sabi niya po sa akin, pinapaalala po sa akin na magpasalamat ka sa lahat ng mga Bagay. sa lahat ng bagay. Thanks to our circumstances. Pinaalala niya po. Pinaalala niya po sa akin yun. Yun. Sabi ko, tapos, kaya Tapos, yun. ano nangyari? Dumating na yung train. Opo. Hindi, nung sa trabaho nga po, parang okay na ako. Tapos, yung kanina nga po, pag uwi ko rin, na-stuck na naman ako sa kita sa inyo po. Nalate na naman yung train. Ewan ko, sabi ko. Tinitest ang patience mo. Opo, tinitest ko yung Tinitest ka patience lang. Kasi kung hindi, uuwi na yan. Sa hagdan lang siya, uwi na siya. Sabi ko nga po kanina, Hindi na siya uuwi aakyat. na ako. Ayoko na punta ng class inyo eh. Sabi ko, turuan pa naman din. Okay. So, ito po sorry po nagkakatuwa lang po kami kasi nire-relate lang po namin yung topic kung paano, ano ang contribution ng pagbabasa ng Bible, yung truth na binasa natin sa John 8:31-32 kanina, ano yung nagagawa ng yung katotohanan ng Bible sa buhay ng isang Kristiyano. So, napakinggan nyo na po sila. Si Tess naman pinakahuli natin. Ako, mami, lang. Kasi nag-start ako talagang magtumutok sa Bible. Kumbaga, na-replace yung mga thoughts ko na hindi maganda. Yun. Yun ang pinaka talagang naano sa Grabe. akin. At saka nagkaroon ako ng yung thinking pa, mami, na kapag syempre gusto natin maging maganda, 'di ba? Gusto ng Lord maging maayos tayo. Parang Tama. sinabi sa Philippians 4:8, whatever is Philippians 4:8 po ba yun? 4:8. Whatever is true, Pure. whatever is noble, whatever is Pure. 'di ba? Trustworthy. So, think about such Things. di po ba? So, yun kasi makikita mo na talagang unti-unti napapalitan, katulad ng na mainis siya, na change na nare-replace niya, di po ba? Tama. So, ganun po yung nagagawa ng sa thoughts natin. Kasi yung thoughts natin, lagi naman nandyan yan eh. Pero pag nire-replace mo, pag chine-change mo yung perspective mo sa lahat ng bagay, nagiging maayos siya. Totoo. Di po ba? So, Totoo. sa akin po yun, replacement of our thoughts. Ayun. Kaya nakalagay doon, the truth will set you free. So, ibig sabihin, dati nakakulong ka sa pagiging nega Yes. mo, Mm. sa pagiging reklamador mo, 'di ba? Nakakulong ka dati, 'di ba? Sa pagiging reklamador mo. Opo. Pero ngayon, na-set free ka na. Anong nag-set free sa'yo? Yung Word of God, right? Yun, truth. O, ikaw na, share mo na, ikaw na. Okay, kasi ang ating pinag-usapan yung pagbabago ng isip, di ba? Ang kausap ni Jesus Christ dito yung mga Hudyo, naniniwala sa Kanya. Pero sabi ni Jesus Christ, kung magpapatuloy kayo sa aking katuruan, kayo nga yung mga alagad ko at malalaman yung totoo, mapapalayain kayo niyan. Tapos sumagot sila eh. Sabi nila, they answered him, anak kami ni Abraham hindi naman kami naalipin ng ninuman eh. Hindi nila alam na sila
Wala silang alam. Na hindi nila alam na wala talaga silang alam. Diba? Yun ang problema rito eh. They do not know that they really do not know that they do not know anything. Kasi sabi nito, hindi naman kami hindi naman kami naalipin eh. Eh sabi ni Jesus Christ, yung utak nyo kasi, kala nyo, anak kayo ni Abraham, pero nakakulong kayo. Saan? Ayan. How can you say that we shall be set free? Paano kami papalayain? Eh, hindi naman kami nakakulong. Sabi ni Lord, ang sino man sa inyo'y nagpapatuloy sa kasalanan ay nakakulong, alipin, o preso ng kasalanan. Kaya ang isip ay hindi man nakakulong ang physical na katawan, pero ang pag-iisip nakakulong. Saan? Sa unforgiveness, sa maling turo, maling pamumuhay, mga punsay-punsay, mga maling mga pamahiin sa buhay, yun pa rin ang utak nila eh. Hindi napapalaya doon sa mga maling... Kung nakagis na, di ba po? Oo, mga nakagis ng mga yung turo. Humahawak-hawak doon sa imahin, tapos sa halikan. Mga ganyang katuruan na wala sa... Ay sabi ni Jesus Christ, kayo, ang isip nyo, nakakulong doon kay Moses, kay Abraham. Eh, believer na sabi doon, no? Jew who had believed. Anong believe yan? Malalim na believer na ba yan o kabibilib lang yan? Ano sa tingin nyo? Kabibilib pa lang o matagal ng believers? Erica, ayun sa verse 31. To the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold on to my teaching, you are really my disciple. Then you will know the truth and the truth will set you free. Tapos bilang sumagot, they answered him, anak kami ni Abraham, hindi naman kami naalipin, hindi naman, nakakulong eh. Matagal na sila. Pero sabi dito, how can you say that we should be free? Matagal na bang believer yan o kabibilib pa lang? Alam nila na si Abraham may descendants. Kaya nga kung believer ba sila ni Jesus Christ o talagang Naniniwala lang, pero di sila. talagang still pero Hindi pa sila na... the disciple of Abraham. Meditate yung... Hindi pa gaano. hindi pa gaano. Buti si Erica, alam na alam ha, hindi pa gaano. Wala sila. Ha? Hindi wala pang alam? Kasi sabi ron, believe na raw, pero pagdating dito sa usapan, utak nila, utak Abraham pa rin, Abrahamic pa rin sila. Sabi ni Jesus Christ, hindi nyo kasi alam. Kayo, kala nyo, nasa malaya na kayo. Nandun pa rin kayo sa mga Old Testament concept ni Abraham at ni Moses yan eh. Kasi mga Hudyo yan eh. Tapos sabi ni Jesus Christ, alipin pa rin kayo ng kasalanan. So madaling salita, may mga ng level ng Lord level at bagong Kristiyano o baby ang kanyang pananampalataya, yung talagang malaya. Nagigets May nyo? mga strongholds pa rin. So. Meron silang mga strongholds, meron silang mga... Pastor, meron kasi silang pride eh. Ayun! tinanong May niya pride kasi- pa, kasi sabi okay? niya, we Ano are pa? Abraham's descendant. Nangangalanda ka nila Abrahamic leads nila. Ano pa nakita nyo? Erica, ano ba? Ano sa tingin mo? Yung mga unforgiveness. Possibly, meron. Meron pa sila kasing mga hindi pa natatanggal sa kanilang mind cortex. Yung sa subconscious. Naka-hold on pa sila May- sa... Dati sa Oo, kanilang so, meron pa mga silang... gawain. Okay, good. Marirelease. Ganyan ho talaga yung mga baby Christian. Turo. Hindi naman kagad sila napapalaya sa Kasi dating kung mga kinagis na nila. Alam nila yung katotohanan kasi, di ba mawawala na So, yung nila noong mga panahon na mga Kasi mindset nagta-transition yan eh. Ito yung context niya na. May dispute over whose children Jesus' opponents are eh. Nagta-transition, nagpag-usap si Jesus Christ sa mga tao eh. Diyan sa chapter 8 na yan, sa verse 1, medyo babae niyang binila sa harapan niya, babatuin pa nila eh. Di ba? Di ba masyadong hardcore dun sa Abrahamic belief, sa Mosaic law. Sabi ni Jesus Christ, if you know the truth will set you free. Biliwanag na ba sa kanila yung truth dyan? O, kasi sabi rito, to the Jews who had believed him. Believer ba o hindi? Meron naman kasi mga believer na nagbibilib-bilib. Kilala nila. Alam sila pa, pero hindi sila sumusunod. Di ba sila Hindi sila nakikinig. Eksakto. Ha? Exact. Unbeliever. Bilib-biliban na. Ikaw, Erica, believe ka na ba? O believing lang? Living lang.
Yun. Okay, so ibig sabihin, para kung makuha natin yung context ng pag nag-uusapan, sila ay bagong believer pa lang. Mga ano pa? At sila po ay tinatransition ni Jesus Christ from Abrahamic and Mosaic belief to Messianic belief, di ba? Si Kristo nakaharap nila eh. Ayan, now the slave has no permanent place in the family, but soon the son belongs to it forever. Kaya dun niya binaba. So if the son set you free, you will be free indeed. Paano tayo mapapalaya sa ating maling kaisipan? Yan ang usapan kasi, di ba? Tanggalin yung luma, Palitan ng bago. palitan ng bago. Tanggapin. Oh. Kasi may mga lumang style na dala-dala pa rin eh, di ba? Doon pa rin sila. Ito kinagusto ko. Pinaninindigan This pa is rin the nila way yun. we live life. Kapit-kapit Eh. nilang ano. Dito sabi ng nanay ko, ng tatay ko, sabi ng aming dating pastor, sabi ni Father. Ayan. Okay, yun po yung aking nakikita diyang punto la vista kung bakit sinabi ni Jesus Christ yung yan ang talagang pinangangalandakan ng mga malalayang Kristiyano eh. So if the Son of God set you free, you will be free indeed. You will know the truth and the truth will set you free. Kaya lang, dun sa usapan na to, meron pong mga tao, believer ko no, pero hindi pa talaga totally set free. Pinapalaya pa lang, hindi pa malaya. Iba yun eh, di ba? Halimbawa, ikaw, kinulong ka, tapos sabi ng pulis, o pinapalaya ka na namin. Samantalang Ayaw umalis doon sa loob. Sabi, Okay. dito na ako mamamatay, nasanay na ako dito eh. Pag lumabas ako yan, di ko alam, may trabaho ko dyan, kung tatanggapin nila ako, ex-convict ako eh. May mga ganung preso, di ba? Dito na lang ako. Total, 85 na ako eh. Hindi, malaya ka na nga. Ay, hindi, nasanay na ako dito eh. Nakasanayan lang. Merong ganyang preso eh, oh, naalala ko eh. Nasanay na siya sa style sa bakit Pinalaya kaya? ka na. Dinalaya ka na. Yung Siguro, isip pa rin, siguro. ganun pa rin ang pag-isip, no? Kung wala kang word of God, Mm. bumabalik ka pa rin doon sa dati mong style. Ayun. So. Kung hindi, di ba, alam mo na yung katotohanan, pero ang mundo kasi, di ba, maraming mga deceive. Oh, kaya maganda yung usapan nito. Ang kausap nila kasi si Jesus Christ himself, the Word of God incarnate. Oh. Si Jesus Christ yung kausap nila dyan. Eh. Kaya ang gandang encounter to eh. Truth encounter to eh. Si Jesus Christ pag nagsalita, dinadala ka niya sa totoo. Ito yung katotohanan. Meron kayong kaisipan na hindi niyo pa natatanggal. So, renew your mind. Kaya sabi niya, hold on to my teachings. My teachings will set you free. Okay, balik tayo sa ating tanong, sa ating pinag-uusapang materials. Tuloy natin. Okay, ito na sabi niya. In Christ, you are free from sin, free from negative thoughts. With Christ's help, you can control how you think, thought in the name of Jesus, and you will be free. Kaya lang, ibang mga Jews na yun, ayaw nilang tanggalin pa yung kanilang Abrahamic thought saka Mosaic thought Tuloy natin. Christ give us the power to think right thoughts. We too, however, have responsibility. Ayun. Buwanag to Responsibility. Diyan tayo pumokus ngayon sa responsibility. However, Your mind feeds on what you eye see and what your ears hear. If you feed your mind with negative and sensual or unwholesome books, magazine, TV program, and so forth, it will be hard for you to think right thoughts. Watch what you feed your mind. Okay, praise the Lord for that. Responsibility. Yun na yun. Okay, what is our responsibility? Worldly, doon ka talaga. Tingnan natin yung ating responsibility. Sige, may Okay, sinasabi siya. yeah. Ikaw Sige, na, parang Erica. ikaw dati. Parang ako po yung dati, parang, kasi, parang ayaw mo yung i-change yung ano, kunyari, kunwari, nasanay ka na dito, parang, pag nagbago,
nahihirapan na naman ako. Parang ganun Talagang po. negative, no? Negative po Yun. talaga. Inuunahan muna ng mga ano, So, opo, negative ganun thoughts po. mo. Pero, hindi ka po ngayon. Ngayon hindi na. Hindi na po, hindi na po. Level up na siya. Parang umalis sa comfort zone ngayon. Ayaw mo kasi ng changes, baka Opo. mahirap. Mahirap po Oo, talaga. ganoon. Okay. So, namamati. Oo, Itanong ni parang- Pastor. Ayaw nila yung truth. Oo. Doon pa rin sila sa kasinungalingan ng mundo. So, anong tanong mo, Pastor? Niya may kinagis nun kasi ayaw tanggalin yung kinagis nun. Sa isip pa rin nila yun. Kaya binangalandakan ni Jesus Christ na you have to change your mindset. Ngayon sabi naman dito sa ating materials na pinag-uusapan, yung pinipid-in naman sa atin, if you feed your mind with negative, sensual or unwholesome books, magazine and TV, it will be hard for you to think right thoughts. Yeah, delikado rin. So, dalawang bagay, yung nakaraan na pinangahawakan at yung pumapasok na dumarating. Tignan nyo mabuti, ha? The past that is being hold on to and the new info that is coming in. Paano yan? Paano ngayon patanggalin yun? Yung nakaraan na ilagay sa utak mo at yung mga papasok na idea na ilalagay sa utak mo. Nakita nyo? Anong sitwasyon nyo ngayon? You are in the present dilemma. May problema maraming Kristiyano. Yung mga kaisipang mali nung nakaraan at maling kaisipan na papasok sa hinaharap o sa kasalukuyan. So nakita niyo yung transition ng panahon. Wow, praise the Lord. Meron gustong sabihin ng Diyos. Nag-isip ang tao. Bakit nga kaya, Pastor? Paano kaya yun? What shall we do when we all go out? Sa akin kasi ano naman kahit meron pumasok na mga wrong teachings, wrong beliefs, wrong traditions sa'yo in the past, pero pag yung babalik tayo sa verse natin, if you hold on to my teaching, Nabubura. little by little, 'di ba? Halimbawa, hindi naman sa pag-aano, halimbawa, na ang teaching na natutunan niya before ay it's okay to worship other gods, right? So syempre mahirap i-break yun sa ano niya, sa mind niya, kasi yun ang kanyang natutunan Pero pagka yung bagong believer na yon, he keeps on reading the Bible, knowing the truth of God. Ayun. Kahit hindi mo siya i-push o i-remind, pero dahil nga nag-hold on siya sa teaching, the Holy Spirit Himself will reveal to him na this is not what yung old belief mo, that's not the truth. Mhm. So magkakaroon siya kasi set free siya doon sa bagay na yon. So for me it's automatic natural na lang na mangyayari. Hindi na yun. kailangang pa-i-remind siya o pangaralan siya. Syempre kaya may pastor, 'di ba? Kaya nga I-rebuke siya, ganun. kaya may mga teachers, may mga andun pa rin yung mga feedings, no? Pero ibig ko sabihin, malaki talagang contribution mo. Ng mga... Oo, nagagawin mo sa pagbabago ng pag-iisip mo dahil sa pagbabasa mo nga ng Bible. So, ang responsibilidad niya nakaatang yan sa Bible teachers o dun sa tao, person. So, personal. Siyempre sa tao yan. So, sa personal ng tao, no? Hindi Both din. Pareho rin. parehas naman. lang. Mhm. Pwede mo naman. Kasi meron tayong kaibigan, 5 years na itong umatin sa church. Pero hindi niya pa rin matanggal yung mga image niya sa bahay. Doon kinausap siya ng pastor, hindi mo ba tinatanggal yun? Kasi natatakot daw siya sa parang yun daw kinagis na niya. Pero nakababasa ng Word of God. Isang araw, umiiyak na lang siya. Tapos dala-dala niya yung isang basket yung manika doon sa church na nagsisira. Sabi niya, for 5 years, hindi ko matanggal-tanggal ito. Pero habang binabasa niya rin yung Word of God, kinakausap siya ng Holy Spirit, this is not God. God is Spirit. And you worship in spirit and truth. Kaya natanggal niya. Pero hindi siya inaano, yung kinukundi, bakit meron ka pa niya? Hindi siya ginaganon, pastor. Kaya tayo, mga Kristiyano, huwag tayong basta yung kundim na may crucifix sa dyan. Hindi maganda yan.
Ikaw, meron kang, ano, yung ginagano ka. Anting ka pa, meron ka pang Oo. Kailangan mo lang siya magbasa ng Bible. Himat pa pa dyan. Mapapalaya yan. Ha? Sa mga Japan, may Oo. pa sila. Mapapalaya ng Word of God yan eh. Hindi pwedeng hindi lumaya yan eh. Salita ng ni Jesus yan eh. God's Word is powerful, sharper than a two-edged sword. Amen. Sorry. Kaya mami, ano pala, yung dapat tayo talaga pala, individually. So, Responsibility pala Personal natin. yan, individual yan. Kasi kahit anong turo mo, kahit anong Mm. rebuke mo doon sa tao, kung hindi siya nagre-response, So, doon so, pa so, rin so. siya gumagalaw sa orbit niya. Di ba? Hindi pa rin magbabago, mami. Magiging mahirap talaga. Mahirap. Kaya Oo. talaga tayo, yung tao, tayo talaga, na bulay-bulayin mo yung Word of God para magbago yung ano mo, pananaw sa buhay. Tama, tama. Kasi may naka-experience kasi ako, mami, na nag-a-attend din siya ng Bible, ng Bible study, cell group. Tapos may time na tinuturuan mo siya, parang kinokorek ba? Pero hindi niya Hindi niya na-absorb. na-absorb, siya, Umalis. malis. Na- Tapos Hindi pa niya nasabi niya na parang dinadjudge siya. Parang kaya kung wala ka talaga, knowledge ka talaga Baka hindi sa pa talaga Bible, siya na-regenerate hindi niya ng Holy talaga Spirit. ninanamnam yung Word of God. Oo, hindi. Kahit anong turo natin, kahit anong correct siya o spiritually, hindi ano, talaga open. magbabago ang isang tao. Kaya tayo, individually talaga tayo magbuklat ng Tama, Bible. tama. Oo. Tapos i-acknowledge mo yung Holy Spirit para sa'yo. Magre-rema yung Word of God sa buhay. Tama, tama. Sabi dun sa 1 Corinthians 2:11, "For who knows a person's thought except their own spirit with them? In the same way, no one knows the thought of God except the Spirit." Diba? Kasi po, ang taong sabi rito, "But we have received is not the Spirit of the world, but Spirit from God, so that we may understand what God has freely given us." Kasi yung Espiritu kasi ang kailangang pumasok sa tao eh. So, Holy Spirit. Kapag wala, sabi ron, "A person without the Spirit does not accept the things that comes from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them, because they are discerned only through the Spirit." Kaya kung ang isang tao, walang Holy Spirit, hindi talaga ni-regenerate yan, hindi talaga pinuspos yan, eh kahit anong turong gawin mo dyan, di maintindihan yan. Di pa pumapasok eh. A person without the Spirit does not accept the things that comes from the Spirit of God, Magkakaroon pa ng but conflict. consider them foolishness. Nagigits nyo ba yan? Yan ang reality. O kasi pastor, di ba, nung sa Pilipinas pa lang, bataan pala iba't ibang religion na pasukan ko, may iglesia, may kung ano, pero hindi talaga, Yung maintindihan. nakikisama lang ako, parang wala. May pagkain Ano doon. yan? Baka may pagkain doon. Wala lang akong pagkain. Paano yung maintindihan? Ano lang, hindi ko ba't ko Holy maintindihan, Spirit. wala. Basta nakikikanta ka lang. Minsan, Sama ka. aamin pa ako, alive, ganon. Pagkahin ka. Tapos, yung mga, ayun nga, pabasa, yung mga ganyan. Ako rin pabasa. Ako may spaghetti dyan. Wala na po, naglalaro lang. pakapil. Naglalaro lang po kami sa labas noon. Okay. Sorry Dito lang nagkakatawa. po kami, dito Parang lang po talaga yung Praise kay God. mama talaga. praise God. So, yun. Saka pagkinig ng word of God sa May nag-mentor kasi. Oh, Ruby, tahimik ka. May natanong ako sa'yo bago tayo mag-close. Ito ka ni. Malayo ko tumabi kay Papa. Maliwanag na. Tanongin Spirit kita. talaga. Kasi Acknowledge parang natin. feeling ko, inaanto ko din. Nanamnam ko Para lang yung mga ma-review. ano. Anong masasabi mo sa Ruby naman? Sa isang Kristiyano na nagbabasa nga siya ng Bible, pero mas mahaba ang oras niya sa social media. Ay, Nagbabasa ng Oo. Bible. Kasi ang usapan natin dito kasi is thinking the right thought, 'di ba? Kasi mahirap yun, yung Pero Bible focus. naman yung social media niya. Yung focus. Pero mas maraming Nangyayari mas din kasi mahaba. minsan yan sa akin yan eh, yung Scroll ka na scroll. yung Parang ganon. sisimulan Tingin ka ko na lang. magbasa, tapos may ting. biglang tapos May distraction. May distraction. Yung Ang notification. notification. kasi nga, diba, ang sabi ng Ting. Post, tapos check kasi mo. hindi Nakaka-relate ako dyan. Nakaka-relate pa ako. hindi mag-work yung spirit
of the living God. Ibig sabihin, di ba, the word is alive. Mm. The word is a lamp to our feet. Pero kung di ka nakafocus, paano magre-reveal ang salita ng Diyos kung hati yung Divided Ah. ka. yung Attention mo, focus attention mo. wala kang mariris. Walang papasok kasi nagbabasa ka ng Biblia at the same time tapos mas mahaba yung social media mo. Parang Nahati, hindi focus. nahati. Ako na napofocus ba, hindi ka na. Parang parang pag nagtuturo, hindi pwede ang Kristiyano yung isa yung paa nasa world, nandito yung isa. Oo. Ang lakad mo ng pipilay-pilay. Kaya dapat focus talaga, focus. Tapos make it a habit. Talagang, ano mo yun, yung desire. Oo, nagiging lifestyle mo na yung Yung pagbabasa. lifestyle. Kasi mark ng Christian natin is one is yung ating loyalty, tsaka yung Commitment. longing, character. Yun. Okay. Ikaw naman, Tess, kumusta ang social media mo ngayon? Nako, Mami. Compared sa pagbabasa ng Bible. Lately. Hindi kasi mami parang ano rin yan. Yung sa thoughts mo rin minsan. Talagang tulad na sinabi niyo. Minsan tignan ko yung ano ko ngayon. Proverbs ano ngayon. Tapos habang nag-scroll ka Dire-diretso na. Minsan tinitignan ko, naka 30 minutes na ako. Ah. So, glory to God kasi na ano ko agad siya mami. Oo, Na-discern na, nakakat ay, na. naku 30 minutes na Oo. pala. So, very mindful din ako mami ngayon sa social media. As much as possible, tinanggal ko na yung mga social media na makakapag-distract sa akin. Tama. Hindi na rin ako masyadong tumitingin sa sa Facebook, hindi na ganun kadami. Kasi once na lagi, kasi sabi nga dun, watch what you feed your mind. So every time na pinipid mo yung mind mo, kung anong binabasa mo, ano yung pinapakinggan mo, ano yung tinitignan mo. Siyempre, yun ang, kung Yung ano mabasa, ka, yun ang magiging ka. makaka-affect Di po sa'yo. ba? Yun So, ang magiging. yun sa akin. Kaya ako din, ganun din ako kay Sister Vin. Minsan talagang nadadali rin talaga ako dyan, Mami. Nadadali, ha? Opo, talagang minsan nagbabasa na ako ng Bible kaya ginagawa ko, ang ano na kasi dyan is, do not disturb talaga. Talagang do not disturb ko siya kasi pag may nating ipasok sa isip natin. Tama. Ako po yun po. Kasi kung ano yung attitude mo, kung ano yung ginagawa mo every time, kung ano po yung, ano tawag dito, kung ano yung lifestyle mo, yun ang magiging habit mo na. Right. So, yun po yun sa akin. O, bago natin i-close, Daddy, tumatawag ka kanina, mayroon kang gusto yata i-share. Ano? Ruby, last, dali. 30 seconds. Yun nga yung mga social media. Alam mo, pagkagaling ko sa ofuro or pagkatapos kong maligo or matutulog na ako niyan, gaganyan lang, titignan ko, last baka may important na. Sabi ko, oh my God! Sabi ko, gumagano'n ako. Nag-ano ako, sumisigaw talaga ako. So, bakit? Okay, thank you for the sharing, no? So, bakit natin pinag-usapan social media? Kasi yan yung number one talaga na ano, na rubber, no? Rubber, distraction sa mga Christians para yung thought life natin ay magstay pa rin the same. No? So, yun ang isang maging aware tayo doon. Baka masyado na tayo napapahaba. Hindi naman masama, no? Basta balance lang, i-control lang natin. So, we're talking about how to think right. Okay? Yung having a right thoughts. So, Pastor, paki-conclude muna, Pastor. Okay, praise the Lord. So, isa pinag-usapan natin dun sa context ng talatang binasa natin sa John 8:31-32. Dahil merong mga kaisipan na nailagak doon sa isip ng kausap ni Jesus Christ. Ang sabi doon, to the Jew who believes Him. So, madaling salita, believe na nanampalataya sila. Kaya lang, hindi nila matanggap na sila'y naaalipin pa rin. Sabi ni Lord, kailangan manatili kayo sa aking katuruan at magpatuloy. Ibig sabihin yan, hold on to, para maging alagad kayo at matututunan nyo ang katotohanan at kayo mapapalaya. So, doon po nagkaroon sila ng nirebat nila si Jesus. Hindi naman kami, malaya naman kami. Sa tingin nyo lang yun, dahil slave ka pa rin dyan ng mga bisyo o yung maling kaisipan. Dapat marunong kayong sumala nun. Sasalain mo, ipipilter nila. Yung sinasabi nila, Pastor, doon, ibang laya.
Anong laya? Ibang laya. Physical. Laki sa layo, Ah. Jeff Brooks. Palaya. Yung ano natin dito, yung ating tinatawag na imprisonment, ha? Physical imprisonment, yung talagang literal na nakapreso. Pero yung mental or cognitive imprisonment because of spiritual wrong teachings, spiritual wrong spirituality, yun po ang magpapalaya sa tao, si Jesus Christ. Amen. Ano pa rin ang pinakasentro ng ating tagumpay dito? Yung sila'y lumaya o ang nagpalaya? Ang nagpalaya. Palaya. O, palakpakan ang nagpalaya. Yes! Glory to God! Buti na lang dumating si Jesus Christ sa buhay nila. Kung wala si Jesus Christ, tapos na rin sila. Okay, maraming pong salamat, Lord. Free. Sa kalayaan na natagpuan namin, ikaw ang nagpalaya sa amin. Itinuro mo sa amin yung salita sa magitan ng mga nangangaral at pagbabasa namin at pag-iisip namin na binubulay-bulay namin day and night ang iyong word. As the Bible says in Joshua, that the word of the Lord, let it not depart from our lips. We meditate it day and night so that we'll be careful to obey everything written in it so that we'll be successful and prosperous. Amen. Kaya ang mahalaga po ang iyong salita ang magpapalaya sa amin sa katotohanan. Yes, Lord. At ang katotohanan ng aming kalayaan. Si Kristo Jesus, sa kanya mapuri ang lahat ng pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Okay. Think right, think right, think right. Think Jesus. Think positive. Think Jesus. Think Jesus. Think the Word of God. Okay, God bless you. Bye-bye. Shalom.